May isang Diyos na nag-aalaga sa iyo. May isang Diyos na patuloy na nag-iingat sa iyo, kapatid. May isang Diyos na patuloy na sinasamahan ka araw-araw, pinoproteksyonan ka. May isang Diyos na mabuti na patuloy na pinutubay lahat ng pangangailangan mo. May isang Diyos na patuloy na kumikilos at gumagawa sa buhay mo. Huwag mo sayangin yung pagkakataon ito, kapatid, na hindi mo pa siya mapasalamatan. Huwag mo sayangin yung pagkakataon ito na kung saan malaya ka makapagpuli, malaya ka makapagpasalamat pa rin. Alalahanin mo, kapatid, patulo ang paligid, pero may Diyos kang mabuti. May Diyos kang makapangyarihan ng buhay. Kapag
kapatid, wala tayong kakayahan, wala tayong magagawa upang paglabanan anuman yung kaguluhan sa ating paligid. Pero dahil may Diyos tayong buhay at makapangyarihang Diyos, kaya't narito tayo na mag-aasa sa Kanya. O kaya sarap isipin mga kapatid na may Diyos tayo inaasahan. May Diyos tayo na nasusumpungan, na napasusumpong naman para sa atin. May Diyos na nagdaan para sa iyong mga kasalanan, nagbigay, nagbuwis ng buhay para sa ating lahat. Tinapos niya mga kapatid. Tinapos niya ang lahat ng kahirapan, lahat ng problema sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ay makasama sa bawat oras, maging sa ligaya at lusa, ang nais ko ay makatinig hanggang sa langit at sa wakas ng daigdig, hanggang sa langit at sa wakas ng daigdig. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po, Ama, sa pagkakataon nito, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na pagkilos at paggawa mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat. Hindi man kayang tumpasan yung mga salitang salamat, Panginoon. Pero Lord, tinitingnan mo kung ano yung puso namin sa iyong harapan, Panginoon. Lord, salamat po. Lagi mo kami samahan, Panginoon. Lagi mo kami turuan, Panginoon, upang kami makalapit sa iyong kabanalan, Panginoon. Sa iyong katuwiran, Panginoon. Hallelujah. Lord, isinusuko namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. And Lord, ang aming buhay, Panginoon, na ikaw lamang ang may karapatan, Panginoon. Tunay na Ama, na ikaw ang nagbigay ng buhay para sa amin. Kung kaya't, Lord, sa iyo rin po namin ito ang pinagtitiwala at pinag-iingat, Panginoon. Tayo, Lord, wala kaming kakayahan, Panginoon, sa ganang amin, Panginoon. Lalo naman, salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na malaya kami makapagpuri, malaya ka namin maawitan, Panginoon. Salamat, Lord! Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Sa iyo po namin naman pinagtitiwala ang lahat. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, Panginoon. Sa iyo, Lord, ang pinakamataas na papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, magsabi ng malakas na, Amen! Diyos, muli, patuloy kami ay larawan ng dakilang pagmamahal, O Diyos. Patutuon ng iyong kabutihan at kaganapan, Lord, ng iyong kagandahan ko sa aming buhay. Maraming salamat muli sa araw na ito, kami narito upang patuloy na mapagpala, Panginoon, at patuloy na lalong mapalapit sa iyo, O Diyos. Salamat, Lord, na hindi mo kami binibigo sa bawat araw. Lagi nandoon ang iyong masaganang biyaya at pagpapala. Nandoon, Lord, ang pagtugon mo. Nandoon ang mga himala mo, O Diyos, na lagi na pinatutunayan mo yung katapatan mo, Lord, na sa aming buhay. Marami pong salamat at naniniwala kami, Lord, ang lahat ng bagay ng ito, Panginoon, na patuloy na hindi lingid sa iyo, Diyos. Naman yung mga sitwasyon, naman yung mga pangyayari, isang alam namin, Lord, you are in control of all that. And we put our trust on you. Patuloy naniwala kami na nananampalataya that we have a big, big God who knows everything from the beginning unto the end. And we continually, Lord God, trust, we continue to have faith in you, Lord God. Even yung situation sa aming kapaligiran, even yung mga bawat bagay na nangyayari sa aming mga buhay, Lord, lahat ng ito, Panginoon, is with your permission, Lord God. And we believe and we continually declare that we are more victorious, Lord God, at hindi ito mababalik, Panginoon. Hindi ito mawawala, Lord. Pagkat ang salita mo ay pangako mo, Lord, ay patuloy na ito, O Diyos, ay buhay, Panginoon, sa bawat mga anak mo na tumatanggap nito, O Diyos. Kaya salamat. At muli ang kapurihan, kalwalaian, anumang gawa ng kaaway, anuman yung mga pakana, yung mga deceiving tactics, Lord God, upang kami patuloy na makaalagwas sa aming pananampalatay, pagtitiwala. Lahat ng ito, Panginoon, ay binawalang kapangyarihan namin. At nagdideklara kami, Panginoon, that right now, Lord, from your word, Lord, your word is alive, Lord God. Sabi mo sa John chapter 6, verse 63, Panginoon, the word of the Spirit is life, Lord God. May buhay, Panginoon.
At naniniwala kami, Lord, patuloy na nagpapalaya ka, nagbabago ka, nagpapagaling ka, nagpapala ka, Panginoon. And everything, Lord, naniniwala kami, Panginoon, as we submit it all to you, ikaw po ang patuloy na magbibigay ng katugunan at kaganapan. Maraming salamat. Give you all the glory, all the honor, and the highest praise. In Jesus' name. Amen. Kapalagpak po, amen. Patingin natin natin mga kapatid. Praise God. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Excited po ba tayo? Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon na muli pinagpalang araw po sa inyong lahat, maging sa inyong mga tahanan, sa bawat mga nakikinig, patuloy ang pagpapalag, biyaya, kapayapaan, kagalakan ng Diyos ay sumagana po sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Sa hapong ito, we will talk about yung tinatawag na, though hindi natin lingid, sabi ko nga ng kaaway, sabi ko nga ay ganon kumikilos sa ating kapaligiran, pero though kumikilos sa kapaligiran, pero ang Diyos gumagawa pa rin masigit sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan nga po natin. Masalamat po, no? No one can take away the peace of God that comes from Him sa buhay natin, no? It's not the condition or yung situation. But ang sabi doon, sa atin po na pag-aaral ng salita ng Diyos, it gives us yung binibigyan tayo ng walang hindi maabot na kapayapaan at kagalakan, maging yung ating pong kasiyahan at kagalakan sa Panginoon. Lagi natin pinag-usapan last, ano po? Kanina yung aming topic is press on higher grounds. Ngayon po yung ating topic is yung tinatawag na overcoming the walls of unbelief. Sabihin niyo po, overcoming the walls of unbelief. Ito po yung bagay na tactics ng kaaway, no? For us not to receive the miracles from God. No doubt ang ating Panginoon siya'y Diyos. Siya'y Diyos na makapangyarihan, and nothing is impossible with Him. No? Alam natin yan, pero ito yung bagay na naging problema ng mga Israelita from the past, no? Why the walls of Jericho, why they are put in slavery, in prison, lahat po sila has been put in bondage dahil po sa tinatawag na unbelief. Unbelief means the absence of faith, yung tinatawag. At ito po yung directly na gusto ng kaaway na alisin, o ito yung bagay na ayaw niya na magbunga o matanim, ito yung ayaw niya na lumago sa iyong buhay. Because the absence of faith is the absence of miracles, of experiencing God in your life. Kaya ang buhay ng Kristiyano, nagiging boring, though, ang sabi daw, ang buhay ng isang Kristiyano ay masayang tunay. Pero why some has not experiencing yung kagalakan na ito, yung nararanasan nila ang Diyos sa kanilang buhay? It's because of unbelief. Yan sabi ng Lord, no? Matthew chapter 26, verse 58, ang Diyos daw ay gumawa ng himala, pero hindi siya nakagawa because doon sa lugar na kanyang pinuntahan, there is so much unbelief. Even as usual in our lives, no? Napakahalaga po sa atin yan. Kaya sabi ng Matthew chapter 24, verse 10, pinapaalala sa atin na in the last days, marami daw ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Matthew chapter 24, verse 10. And we are on the last days. Tayo po ay nasa huling panahon. Tatandaan niyo po yan. Ito yung bagay na kapag pinanghina, faith cancel yung tinatawag na fears. Faith cancel fears in your life. Kaya napakahalaga nito. Alam ng kaaway that without faith, it is impossible to please God. Napaka-imposible na makuha mo yung mga bagay, na mga imposibleng bagay. But right now, bilang mga Kristiyano, ang gusto ng Lord sa atin, yung supernatural maging natural lang sa iyong buhay. Yung mga extraordinaryo, maging ordinaryo lang ito sa iyong buhay. Napakahalaga po niyan para sa atin. Mamaya makikita natin kung ano magiging stumbling block. Kaya yung walls of Jerusalem, nawala po ito because of unbelief. Nag-wander po sila sa ilang for 40 years. It's not because walang himala ang Diyos sa kanilang buhay. Though araw-araw nararanasan nila may ginagawa ang Diyos. Pero hindi sila nakapasok dun sa land of Canaan. Sa mga pangako talagang inihanda ng Lord. Why? Because of their unbelief.
Kaya yung unbelief, it's not, huwag nating baliwalain. Because ito yung bagay na kinikilala sa kaharian ng Diyos. At ito yung bagay na nakakapagpa-please sa puso ng Diyos. At kung wala ka nito, if you have a belief in God, napakahalaga niyan. Sabi, those who believe, Mark chapter 9:23, sa lahat, those who believe, nothing will be impossible. Amen. But when there is unbelief, ang sabi doon, walang himala sa kanilang buhay. Maliwanag po na binabanggit. And now we are praying, no? Na yung mga solution sa ating mga problema, we're still praying. Wala namang sa atin na walang problema. Lahat tayo may problema, may pangangailangan. But we ask and we come na mayroong solusyon sa lahat ng bagay. Amen. No? Ang bagay na magagawa natin, limitado lang. No? But God, you receive from God through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo, tatanggapin natin yung lahat ng bagay na ito. Ang sabi doon, natin na pag-aaralan natin, ano? Kaya mahalaga itong tinatawag na yung ating pananampalataya. We need to overcome our unbelief. Pagkat ito yung bagay na ini-spread out na nakikita ko ng kaaway sa ating kapaligiran. Yung tinatawag na unbelief. At napakahalaga po, it brings fears. It brings doubt. Kaya kapag ito yung ini-spread out ng kaaway, ang nagiging resulta nito is they turn away us from faith. Yan sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 1, observe nyo yung mga in the last days, ang sabi doon, marami. Ang sabi doon, in the latter days, marami sa kanila ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ang sabi doon. Why? Bakit kaya? In Hebrew chapter 6, verse 4 to 6, falling away from faith. No? Pagkat alam ng kaaway, with faith you can do all things. Through Christ. Amen? With faith, nothing will be impossible to those who believe. You see, yung mga pagpapalang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Kaya, faith is a must. Faith is so much important. For without it, you cannot please the Lord. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. Kaya sometimes in our life, ano yung bagay, no? Yung nagiging nagiging dahilan. Bakit ba maraming mga Kristiyano, even though they know the truth, alam nila yung katotohanan, pero bakit ganun pa rin yung hatak na yung asan, yung ating pananampalataya? Kaya sabi ng Lord, even yung ating pananampalataya has been mentioned many times in the Bible. It is all about little faith, strong faith, perfect faith. Yung binabanggit ng Lord, great faith. Why? The Lord is focused, nakatingin siya, pinagmamasdan niya ang ating mga pananampalataya. Sinusukat ng Diyos yung ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay at kapaligiran. Hindi niya tinitingnan kung ano yung bagay na magagawa mo. Pagkat alam niya, you can do nothing without Him. But you want, kailangan mong pakilusin at makita yung divine intervention. Ano ibig sabihin? Yung makalangit na gawa ng Diyos sa mga sitwasyon na nagaganap sa literal. Anong sabi ng Lord? You need that faith. Kailangan mo to. At sometimes, ito yung problema, no? Ang sabi doon, ang sinasabi ng mundo, dahil tagirap ngayon, ang kailangan mo pera. Dahil tagirap na yung tagutom ngayon, ang kailangan mo pagkain. Kinakailangan mo. Ito yung sinasabi ng mundo. Amen? Ito yung bagay na kailangan mo i-pursue para masolusyonan yung problema mo sa pangangailangan. Ito yung solusyon na kailangan mo. Bagamat alam niya na yun ay kailangan mo, pero hindi yun ang solusyon. Bibigyan ko yung example, ano? Maraming pera ngayon. Pero makita nyo, marami kong kakilala ngayon, ha, na nangyari, mayaman po. Ang dami nilang tracking. Daming tracking, hindi ko na mention yung pangalan. Pero in that time, na-hit siya, nagkasakit siya, nag-COVID. Hindi siya madala. Ang mga hospital sa Manila, puno. Wala siyang mapuntahan. Ibig kong sabihin, even meron ng sikat na artista na singer,
namatay saan? Sa temple. Pero our life is, sabi ko, huwag mo sabihin, walang kakayanan at wala yung magagamit. Pero sa panahon na ito, puno ang lahat. Even ang mga hospital sa Manila, dinadala na dito eh. Ang Bulacan, ang Pampanga, puno na po ang lahat ng mga hospital. Imagine that. Ngayon, ano yung pinangahawakan mo? Huwag mo sabihin, walang mga pera yun. Di ba lahat? Sabi ko nga sa'yo, yung kilala ko, daming pera, pero gulat ako, nagkasakit, namatay, kinabukasan, nailibing na kagad. Yung sabi niya, daming pera. Isa lang po siya. Ngayon, you are striving to earn so much dahil iniisip mo, kaya ka nitong iligtas. And that is wrong. A big wrong. Bakit? Maraming may pera sa iyo na nangyaring nagdaan sa sitwasyon na yun, pero hindi sila natulungan. Marami din, nakakala nila ang lakas nila. Pero sa isang di ba ang lakas-lakas siya kahapon lang? Pero bakit ngayon? Inatake po. Nagkaroon ng komplikasyon. Meron din po akong ganyan na kilala. Ang lakas, ang kausap, kinabukasan wala na. You can never, nasasabihin natin, kailangan malakas ka, wala kang bagay na ano, pero no one knows. Amen? Lahat ng bagay dito, hindi mo pwedeng panghawakan sa iyong kaligtasan. No one. Hindi mo pwedeng panghawakan na malakas ka ngayon. Hindi mo pwedeng panghawakan na marami kang ipon sa bangko. Hindi mo pwedeng panghawakan na matalino ka, marami kang degree, PhD ka, marami kang natapos. So, mga tao na ito, yung dalubhasa, marami ng doktor ang nawala. Marami ng nasa medical. They know that. They were so much experience. Sino pa tayo kung sila? Amen po ba? Master po nila yon. Pero hindi mo pwedeng panghawakan yung iyong knowledge, yung iyong experience in science, na ito'y magliligtas sa iyo. Pero hindi ko po sinabing hindi makakatulong. Pero ang bottom line na directly na sinasabi ko, hindi niya kayang iligtas ang buhay mo. Because there is one only. There is only one na nagbigay ng buhay. Sa Kanya nagaling ang buhay. Siya ang nakakaalam ng buhay. Siya ang may hawak. Kaya ang gusto ng kaaway is to turn us away from faith. To turn us away from God. Kasi sa pamamagitan nun, makikita mo na may baling niya. Ito yung deceiving tactics ng kaaway. Kaya nakikreate siya ng bagay around us to distract. Ma-distract po. Pero sabi ko nga, sa papaanong paraan, the devil will turn away from yung tinaray niya na tayo malayo sa ating pananampalataya sa isang tunay buhay na Diyos. Sa pamamagitan ng disappointments. Ngayon, laganap ang disappointments that meeting your expectations. Kaya maraming disappointed ngayon, maraming depressed. Because yung mga expectation nila, yung plan nila, yung ambition nila, hawak kamay na pero biglang naantala dahil sa COVID na ito. Yung kanilang plano na around the world tour, planado na, may book na, may ticket na, punta kami ng Siargao, punta kami ng Palawan, punta kami ng kung saan lagay, they are, napurnada po ito. Kaya marami po, hindi lang po tayo, no? We need to be aware. Yung difficulties, yung distraction, discouragement, doubt, even your desires, yung distance, yung deceit ng kaaway, lahat po ito pwedeng magamit para tayo ay mawala o humiwalay sa ating pagkilala at pananampalataya sa isang tunay na Diyos. Glimpse lang po ito. Kaya, maging aware po tayo ng sabi ng no? Maging aware. Pagkat napakahalaga po para sa atin, no? Naalala ko rin, unbelief, the absence of faith can hinder people or even God's people from experiencing the fulfillment of His prayer and even His destiny. It prohibits us. Kaya mga Kristiyano, even God's people, hindi niya namamalayan step by step, unti-unti,
napapalayo na siya sa Diyos nang hindi niya namamalayan. Little by little, nakikita natin, hindi biglaan, pero as time goes by, unti-unti napapalayo at hanggang hindi niya namamalayan, malayo na pala siya sa Panginoon. Yung akala niya, he was standing, yung akala niya, andyan lang siya, andito lang, malapit lang siya, pero hindi niya alam, malayo na pala siya sa Diyos. Kasi akala niya. Kaya maraming mapapahamak dahil sa maling akala. Dahil ang lagi niyang sinasabi, bahala na si Batman. Ang buhay mo, hindi mo pwede ipagsaba, walang bahala. Amen. Pagkat si Satan, attract na attract sa iyong buhay. He was so much attracted by that life. Hindi siya interesado sa pera mo. Hindi siya interesado sa fame and power. Interesado siya sa buhay mo. Natandaan niyo po yan. Wise po siya. Kaya sino sa inyo ang pwede makapagbigay o makapagtumbas sa isang buhay? Sabi ng Mark chapter 8, sino sa inyo na kahit na sa inyo na lahat ng pera, lahat ng karangyaan sa buong mundo ay maipagpalit nyo ang nag-iisa nyong buhay? Walang katumbas. Yeah, imagine that, no? Pero dahil sa unbelief na ipagpapalit, it is because of the absence of faith in our life. Kaya po napakahalaga po niyo. It prohibits vision, it prohibits miracle, it prohibits peace and joy in our life. Hinaharagahan po nito. Palakpakan niyo po ang Panginoon. Hallelujah. Kaya right now, sabi doon, we need to overcome the walls of unbeliefs. Overcoming unbeliefs. Overcoming unbelief. Sabi nyo nga po, overcoming unbelief. Sa Hebrew chapter 3, verse 1 to 19, ito po yung ating text. Even Apostle Paul warns us in his book in Hebrew kung paano in-emphasize niya yung dati from Moses to Jesus. From verse 1, makikita po natin kung paano si Moses ikinukumpara kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, even si Moses yung nagprepara, pero si Jesus ang gumawa ng bahay. Si Moses ang tumira. Amen po ba? Bine-emphasize po nito, parang makikita tayo ng isang tahanan, Pag nakakita ka along the way, nakakita ka isang napakagandang tahanan. Sino una mong naiisip? Di ba naisip natin, sino kaya ang gumawa mo? Sino kaya ang engineer mo? Ang galing naman ang pagkakadesign niya sa bahay mo. Galing din sa atin, Sometimes in our life, napakahalaga. Dito, sa book na ito, in-emphasize po dito kung paano yung pagbibuild natin. Napakahalaga nung tinatawag na pananampalataya at napaka-dangerous yung unbelief na tinatawag para sa atin. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, sa una pa lang, ang sabi niya, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Datapot ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Matatayo lahat ng bagay na gusto mong itayo sa iyong buhay, lahat ng bagay na gusto mong ma-establish sa iyong buhay, lahat ng yan ay matatayo dahil sa Diyos. Amen. Palakpakan mo ha. It is not yours. It should not be based on your own. Pagkat walang bagay na matatayo, malibang ang Diyos ang magtayo nito. Amen. Di po masama, na tayo po bilang katulad ni Moses. Pero even Moses, hindi niya na-fulfill yung law na tinatawag. Kulang pa rin. Pero Jesus, siya po ang tumapad at nagtayo ng lahat ng sinira ng kaaway. Lahat ng ninakaw ng kaaway. Yang sabi doon sa verse 5, at katotohanan si Moses ay tapat sa buong sambayan niya, gaya ng lingkod na pinakapatotoo ng mga bagay na sasabihin pagkatapos. Datapot si Kristo, gaya ng anak ng puno ng bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan, gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig niyo ang kanyang tinig,
Huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso na gaya ng pagmumungkahi, gaya ng araw ng pagtukso sa iyan. Ano ibig sabihin ng ating Panginoon? Napakahalaga ng ating pagkakatiwala at pananampalataya doon sa nagtatayo ang ating Panginoon. Pero alam niyo po yung sinasabi na dito, paano natin? Ang sabi doon, napakahalaga po sa atin, ano? Paano natin ma-overcome yung tinatawag ng unbelief, kagaya ng sinasabi dito sa 8, sa verse 7 and verse 8, na huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong puso. Wherefore, sa English, as the Holy Ghost says, today, if you will hear His voice, harden not your heart as it did the provocation in the day of temptation of the wilderness. How can? Paano daw natin ma-overcome ang unbelief? Ang walls of unbelief, number 1. Ang sabi doon, we need to listen to the Word. Sabi niyo po, listen to the Word. To the Word. Napakahalaga po niyan. Na kailangan unang bagay, yung deadliest thing na dapat lagi mo naririnig. Pinakikinggan ang salita ng Diyos. Katulad ngayon, napakahalaga niyan. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. At kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, you hear His voice, you pay attention to His Word, and you know His will. No? Mahalaga po itong tatlo na ito. You hear His voice, you pay attention to His Word, and you know His will. Dahil nakinig ka. Amen. Dahil ito yung bagay, ibig sabihin, kapag may sinasalita at nakikinig ka, meron siyang gustong ipahayag sa iyo. At napakahalaga ng iyong pakikinig. Sabihin niyo po, pakikinig. Because faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Romans chapter 10 verse 17. Napakahalaga po niyan. Kaya ang sabi ng Luke 11:20, blessed rather are those who hear the Word of God and obey it. Mapalad daw yung mga tao na nakikinig. Kaya pag nakikinig tayo, ang sabi ng Lord, isang bagay na nagbe-break. You overcome unbeliefs by means of listening. Tayo po ba'y nakikinig? Amen. Kung nakikinig tayo, we simply hear. Kaya ang sabi dito, no? Ang sabi doon, today, if you will hear His voice and harden not your heart as in the provocation, the day of temptation in the wilderness. Ang sabi doon, napakahalaga na nakikinig tayo, napapakinggan natin. Pag may nagsasalita, ang sabi doon, hindi lang po tayo na, sabi nga, nakikinig pero wala yung ating puso at isipan. Kaya nakatinig lang pero hindi nakikinig. Iba po yun. Dapat daw po sa atin, para ma-prevent natin yung the absence of faith, yung pinakikinggan mo, talagang dinidinig mo siya, inaalam mo siya, at dahil sa pagdinig mo, nalalaman mo kung ano yung gusto niya. Amen. Hindi tayo, kunyari may nagsabi, oy, ano nga pala yung sinabi niya? Ito ata siguro. Nagkakaroon tayo ng sarili nating ng sariling interpretasyon. Bakit? Dahil hindi mo napakinggan ng maliwanag, baka ito yung ibig niyang sabihin. The Lord, hindi niya bibigyan ka ng doubt, hindi ka niya bibigyan ng clear voice. Kung marinig mo yung tinig niya, specifically the Lord will direct kung ano yung gusto niya. Hindi niya pag-iisipin ka na para mamali ka. No. Even the Lord simply directed us kung ano yung gusto niyang mangyari. Amen. Kaya lang nagkakaroon ng problema dahil namali yung komunikasyon. Dahil mali yung pagdinig. Pero maraming mga Kristiyano, nakikinig pero mali ang napapakinggan. Amen po ba? Nakinig ka, pero hindi mo tunay na napakinggan kasi hindi mo naintindihan o naunawaan. Maaaring nakikinig ka, yung isang tenga nandun, yung isang tenga nandito. No? Tapos yung isip mo andun. North, East, South, West. Ang dami. Pero kung sabi niya, if you listen carefully sa salita na sinasabi ng Diyos, ito'y magdadala sa iyo ng katagumpayan at buhay.
ayaw ng kaaway na maintindihan mo ito. Kaya nga, it brings faith. Binibreak nito yung unbelief. Kaya napakahalaga na marinig natin, no? Na maliwanag yung tinig ng Diyos sa ating buhay. Na dinadirect tayo ng Lord. My sheep hear my voice. I know them and they follow me. John 10:27. Kahit man sa tugtugan, kapag hindi mo naririnig, sintonado ka na pala kasi hindi mo alam. Tama, kumakanta ka, pero sintonado ka na pala. Tamang tumutugtog ka, pero wala na pala sa alay mong tinutugtog mong key. Pwede maka-apekto ito. No? Ganon din po sa atin. Pag isang bagay hindi mo napakinggan, ang sabi natin, maraming namamatay dyan. Amen, totoo po ba? Sabi mo, tawid! Eh, narinig mo. Ay, hindi pala tawid yung sinasabi. Sabi, talon! Eh, hindi pala. Ay, nakita pala, may talon. Talon, hindi ka tumalon. May talon pala, yung pulse. Eh, tumalon ka. Hindi mo maintindihan. Mali ang pagbilit. No? Mahirap po yun. Minsan di tayo tinatawag. Pero, kasi nga mali yung pagtinig mo eh. Hindi naman ikaw yung tinatawag, sagot ka ng sagot. Hindi naman ikaw yung tinatanong, sagot ka ng sagot. Pag ikaw tinatanong, ayaw mong sumagot. Pag iba tinatawag, ikaw ang sumasagot. Ano ba kuya? Kasi nga hindi mo napapakinggan ng ayos. Napakahalaga po sa atin lalo na sa panahon ngayon. Maraming tinig na bumubulo sa atin ngayon. Maraming salita na bumubulo sa atin ngayon. Maraming nag-i-impluensya sa atin ng mga tinig. Pero tatandaan mo po, kailangan alam niyo yung tinig ng Diyos. Amen. Alam niyo yung kung paano pakikinggan yung kanyang salita sa inyong buhay. Because doon mo makikita yung right plan and purpose ng Lord para sa iyo. No? Kaya sabi na noon, para maging maganda ang pagtingin natin, palinis natin yung tenga natin. Hindi literal. Totoo po yan. Kung may dumi, literal, nililinis po yan. Punta ka sa ENT. Kailangan malakas ang pagdinig. Dahil sa sobrang polluted na mundo na ito, nagbabara. Totoo po yun. Spiritually, meron din pong ganyan. No? Na problema. Kaya pagka hindi na maganda yung pandinig mo, nagiging unbalance na ang buhay mo. Nagiging hindi balance. Tandaan niyo po, yung hearing natin dalawa yan, para mabalanse yung ating galaw. Pansinin niyo pag hindi balanse, yung pandinig mo. Lagi na, di ba? Nagiging unbalance. Kaya yung buhay natin, unbalance din. May tendency na madali tayong hindi natin maintindihan yung clearly. Kinakailangan pa tayo biyo. Kinakailangan pa tayong sigawan. Pero pag sinigawan tayo, nararamdaman naman natin. Hindi ako bingin. Busy ako. Naintindihan ko yung sinasabi mo. Pwede naman mahina ang boses. Sometimes sa atin din gano'n. Kaya yung sigaw sa atin, yung mga pangyayari minsan nangyayari sa atin para matauhan tayo sa mga bagay, we need to know God's Word. We need to listen His Word in our life. Palakpakan po nga natin. Kaya ngayon, malaking bagay na tama yung ating pinakikinggan. Paano malalaman na salita na ang boses na ng Diyos yun kung hindi mo naman siya kilala sa iyong buhay? Kung hindi mo siya laging nakakasama sa iyong buhay? Sabi ko nga, yung boses pa lang alam ko na eh. Boses pa lang ng mga anak mo, boses ng asawa. Malayo pa lang, kahit hindi mo nakikita, alam mo siya yun. Kahit sa palengke yan, humiyaw, oy, oy! Alam niya, yung oy pa lang, hindi pa tinatawag yung pangalan, alam na kagad yun. Kahit nakatalikod ka din, kaya ganun kahalaga po yung salita ng Diyos sa ating buhay. Yung pakinig niya sa atin, ganun po, familiarity sa salita ng Diyos na napakahalaga para sa atin. Na mainayo tayo ng Lord sa tiyak ng kapahamakan o mga bagay sa ating na pakana ng kaaway, deceiving tactics, yung mga plano niya na mayroon na palang inihanda ang kaaway sa iyo, hindi mo pang
makita. Bakit? Kailangan mo na ipa-restore sa Panginoon. Kailangan marinig natin ang tinig niya. Amen. Number 2. Paano natin to overcome ang unbelief? Sabi noon. Number 2 is to learn His Word. Sabihin po, una is listen to His Word. Pangalawa is learn His Word. Napakahalaga na matutunan po natin. Hindi mo lang mapakinggan, kundi kinakailangan matutunan. Amen. Kaya paulit-ulit na binabanggit sa atin ng Lord yung kanyang salita. Sabi natin, paulit-ulit ka na lang kasi paulit-ulit mo hindi naiintindihan. Kaya paulit-ulit din ng Diyos sa kanyang paalala para sa atin. Learn. Kailangan matutunan natin. Ang sabi doon, malalaman mo na natutunan niya kasi siya ay He obey and He follow. Ang isang bagay na narinig mo at naunawaan mo, natutunan mo, may pagsunod. Ang isang dahilan kung bakit hindi sumusunod, kasi hindi naintindihan. Ibig sabihin, hindi natutunan. Yun lang po. Narinig niya, pero hindi niya naintindihan, kaya wala ang pagsunod. Ito po yung nagiging problema. Maaring narinig mo siya, pero hindi mo siya na-learn. Dahil ang matututunan mo isang bagay, pagka paulit-ulit mong ginagawa sa iyong buhay. It becomes a habit and a lifestyle. Kaya ang sabi noon, napakahalaga that we learn. Kaya ang sabi ng Lord, ang aking mga anak sa Hebrew chapter 3, babasahin niyo po doon, from 9 hanggang sa 12, makikita niyo, ang aking bayan, nagpaikot-ikot sila sa ilang ng 40 taon na hindi nila natutunan yung bagay na gusto kong mangyari. Kaya ano nangyari? Naging whirlwind. Ano yung sabihin? Parang paikot-ikot, ikot-ikot lang. Yung problema mo, paikot-ikot lang din. Yun din po ang mangyayari. Kung hindi natin natututunan ng isang bagay, yung bagay na yan, uulit lang din. Parang grade 1. Pag hindi ka nakapasa sa grade 1, hindi ka makakarating sa grade 2. We need to learn. Kailangan matutunan natin. Hindi lang po, ito yung dahilan kaya bakit yung unbelief natin, kasi marami ang hindi lumago, hindi natuto. Dapat, ang sabi ng Hebrew chapter 6, dapat kayo ay mga tagapagturo na. Pero nanatili kayo sa mga elementary teachings ng pananampalataya. Pero ang panalangin ko, kayo ay lumago. Ibig sabihin, kayo ay lumaki at mag-mature. Ano ibig sabihin? Learn His Word. Kailangan matutunan po natin. No? We need to learn. Kaya tayo tinuturuan ng Lord. Kaya tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos para matuto po tayo. No? Matutunan natin. Kaya sabi niya, yung mga gawa ko na ginawa sa ilang, yung sabi nila, nakita nila pero hindi pa rin sila natuto. They have that unbelieving heart. Ang sabi doon, because of their unbelief. Ang sabi doon, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore I was grieved, dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito. At aking sinabing, lagi sila'y nangagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila mapagkilala ang aking mga daan. They never learn. Kahit na nagpaulan ng Lord ng mana, hinati niya ang dagat, naglagay siya ng haliging apoy at ulap para sa paglalakbay sa ilang. Pero hindi natuto ang kanyang bayan. Even Noah preached 120 years, pero walang naniwala. May nakinig, pero hindi naniwala, hindi nakaabot sa kanilang pagsunod. Kaya kung naniniwala, kung tunay na ikaw ay nakarinig at narinig mo ang tinig ng Diyos, laging kaakibat niya na natututo ka at sumusunod ka. Palakpakan mo nga. Isang katunayan na hindi ka tunay na naintindihan kasi wala ang pagsunod.
Pero pag natutunan mo at narinig mo yan, ipagsunod mo pa sa akin. Yun po ang sinabi ng Lord. Yan sabi niya, so, ano pa aking sinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Imagine niyo 40 days, ikot lang ng ikot. Ikaw man ang umikot ng 40 beses, di ka mahilo. Yun yan ang game natin eh. Hindi mag-ikot lang na ganyan. Tapos bigla ka maglalakad. Hilo ka na, 40, 40 ikot pa, igawin sa'yo. Hindi. Tingnan ko lang, hindi. Saan ka bababag sa kaliwa o sa kanan? Ang hinihintay ng kaaway, iniikot-ikot tayo para makita yung pagbagsak mo. Pinapaikot-ikot ka lang. Tapos, makikita niya, totoo sa pagpila. Nakakita tayo, totoo tayo. Pagka makikita na, oo, taas. Parang tayo, totoo tayo. Mapalaktok pa nga tayo. Hindi siya magaga. Totoo tayo, pag meron mga gano'n, meron kasi game. Ganun tayo, kay Satanas. Ginagawa tayong laruan ni Satanas. Pinapaikot-ikot tayo, pagbabagsak na, totoo. Sabi ko na baba, o sa kaliwa naman, sa kaliwa, ikutin ka ulit, mahihimas pa sana, ikutin ko ulit. Kaya hilom-hilom na yung mga anak ng Diyos. Hindi na natin na. Tapos, tingin mo, hilom-hilom ka na, sino ba? Hindi mo nakikilala kung sino siya. Kasi unti-unti ka, dahil sa hilom mo, nabulag ka na. Tapos, hindi ka lang, kaya yung ang Lord, nung may nakita siya, yung inaalina ng masamang espiritu, yung pipe, bingi, yung epileptic sa Mark chapter 4, Mark chapter 14, no? Verse 14 to 24, makita natin yung pipilo, palayas na palayas, yung mga alagad, dito yung mapalayas. Yung espiritu na umaalin na ito, tatawanan sila ni Satanas. Pero ang sabi ng Lord sa kanya, lahing walang pananampalataya, hindi nyo mapaalis yan because of your unbelief. Ang sabi nun ng Lord. And then the Lord cast them. Pinalaya ng Panginoon. Bakit niya sinabi? Because of your unbelief. Kaya mahalaga po ay believing heart sa atin. Sometimes in our life, napakahalaga po niya. Minsan, hindi ka lang papaikutin ni Satanas, pipitik-pitikin ka pa sa ilong. No? Kaya totoo siya pag ginagawa tayo. Pagka nakikita niya na tayo, miserable ang ating buhay, magulo ang ating sambahayan, magulo ang ating mundo, tuwan-tuwa siya dyan kasi yan yung kanyang routine. Yan yung kanyang misyon. Yan yung kanyang agenda. Pero, salamat sa Panginoon, pinalaya tayo ng Diyos. Pinalaya tayo ng Panginoon sa pagkakalit. Kung sabi niya, we need to learn His Word. Philippians chapter 4, verse 9. Psalm 25, verse 5 to 9. Basahin niyo po yan. Kailangan aral tayo. Kung si Satanas nga, inaral niya yan. Kaya lang, hindi siya sumunod. Alam niya ang salita ng Diyos. Pero hindi siya sumusunod. Yun ang problema. Hindi niya natutunan. Kaya ang sabi niya doon, even he knows, he quote the Word of God. Alam niya ito eh. Alam niya ito, pero hindi niya tunay na alam. Bakit? Hindi siya sumusunod. Wala siya sa katotohanan. Kaya pag tayo, hindi rin natin sinunod kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ibig sabihin, there is always unbelief. At walang himala po doon. Walang paggawa o pagkilos ang Lord. When there is unbelief, ang sabi ng Lord, o lahi. Kayong lahi, ang sabi ng Panginoon, mga lahing walang pananampalataya hanggang kailan po kayo pagtitiisan. Ang sabi ng Panginoon, basahin ko. Napaka, sabi ng Lord sa 9, Mark 9, 14 to 24, yung Mark 9, 14 to 24. Doon niya po, binanggit po yung sinasabi ng Lord. We need to learn His Word. Kaya patuloy lang tayo, nag-aaral, patuloy tayo, kaya salamat, ni-encourage ko po kayo, every Wednesday and every Friday, ang gagaling po ng mga tagapagturo natin dito. Ako po, na-amaze din ako kasi ganun sila nag-grow sa Panginoon. And then, kasi po yun ang backbone natin. Every Wednesday and every Friday is our backbone. Ito po yung bagay na magugulat ka, galing na pala. Galing palang marami kayong ma-learn.
matututunan. Doon pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-question, pwede kayong mag-ask. Kaya that is part na rin ng ating discipleship and intercession. Kaya hindi po tayo mawawalan. The Lord encourage us, lalo na po sa panahon ngayon, magkaroon tayo. Salamat po, no, na yung bagay na ginagawa natin, alam ng Lord yan. Your labor in the Lord is not in vain. At naniniwala ako, tapat ang Diyos para sa atin. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Bago ko po i-ano yung pangatlo, tatlo lang po ito. Meron ako sinulat dito, 7 reasons for unbelief. May 7 reasons of unbelief. Number 1 is being confined to natural. Lagi tayong nakatali sa mga bagay na natural. Ito yung problema natin. Laging nakabase yung iyong katwiran sa mga bagay na natural lamang. Nung sabi ng Mark chapter 6, even si Jesus Christ, nung pumunta siya doon sa Nazareth, pumunta siya doon sa kanyang country, sa kanyang bayan, hindi siya pinaniwalaan pagkat siya isang karpentero lang. Ang sabi niya, di ba ikaw yung anak ng karpentero ni Jose? Yan ang pagkakilala sa kanya. Kaya makikita niyo, yung country, yung lugar na yon, even in John chapter 1, hindi siya tinanggap ng sariling kanya because of unbelief. Because of confinement into natural. Kailangan sa pagsunod mo sa Panginoon, you need to be in the supernatural. Faith is supernatural. Amen po ba? Yan napakalaga. Bilang Kristiyano, hindi ka lang nabubuhay sa natural. Hoy, practical lang naman tayo. Totoo, nasa practical po tayo. That is living in natural. But merong supreme, the supernatural. Ito, nung ikaw ay makakilala sa Panginoon, hindi ka na nabubuhay lamang sa natural. Kailangan nabubuhay ka supernatural. Amen. Look at yung mga disciples ng Lord. They live daily in their life doing supernatural. Araw-araw kasama nila si Jesus Christ for almost 3 years. Araw-araw they live supernatural. Araw-araw may himalang ginagawa ang Diyos na nawi-witness nila. Amen? Why? They're in the natural, but as following the Lord, they live supernatural. Ordinary people becoming extraordinary. Why? From natural to supernatural. Kaya magugulat ka sa kanila, even their character and their attitude has been changed. Bakit? Minsan, makikita natin, no? Kinakailangan natin isang bagay, okay na, paano gagawin natin? Pray lang tayo. Hindi puro pray. Pray lang tayo. Puro prayer naman naririnig ko sa iyo. Ito yung kailangan natin. Maging practical naman tayo ngayon. Araw ng linggo, minsan lang ito dumating sa buhay natin. Triple pay ka pa ngayon. Anong gagawin mo? Natural, practical lang naman. Minsan lang ito sa buhay. Isang linggo ka lang naman eh. Anong gagawin mo? Kung ano yung mananaig sa'yo, that is it. There is. Nasa sa'yo po yun. Pero tatandaan mo, hindi ka na nabubuhay lang sa sarili mo. We are here to please the Lord. Because you receive Him in your heart. Pinagkatiwala sa'yo ng Lord, 6 days. Gawin mo ang lahat ng ibig mo. Pero pagdating ng ikapitong araw, bigay mo sa akin yan. Ang sabi ng Lord. Hindi po tayo dinideprive ng Lord sa ating rights. Pero even if you surrender your rights to the Lord, it will be beneficial to you. Bakit? Wala namang inisip na masama ang Lord para sa atin. At magugulat ka na lang. Sometimes we learn. We learn from our mistakes. We learn from His Word, and we learn from our mistake. Hindi yung mistake ng Lord, but our own mistake of disobeying the Lord. Dapat natututo tayo sa salita ng Diyos at natuto rin tayo doon sa mga bagay na pagkakamali natin in the past. Kaya yung mga Israelites, dahil hindi sila natuto sa kanilang pagkakamali at paulit-ulit nilang ginawa ito sa Panginoon, ano nangyari? Hindi nila nakita yung mga pangako ng Diyos. Hindi sila nakapasok sa kapahingahan ng Panginoon. They wander in the wilderness for 40 years.
Hanggang kailan kayo, ang sabi ng Panginoon? For 40 years. Imagine that, hanggang sa nangamatay sila doon sa ilang. Nangamatay po sila doon na hindi tinanggap ang pangako ng Diyos. Why? Sa atin po, ganun din. We need to learn His Word at natuto rin tayo sa ating mga pagkakamali in the past na hindi na ito maulit pa po. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang mga. Being confined to natural. Bagamat mahalaga sa atin yung ating natural, pag tao naman tayo, nasa kapang ng tao, nasa mundo pa tayo, kailangan natin kumain, kailangan natin matulog, kailangan natin mabuhay. That is natural. But hindi ka lang nabubuhay sa natural. Mas lalong nabubuhay ka supernatural. Because you have a relationship with our God. And that is supernatural. Ang buhay mo ngayon ay hindi lang sa iyo. Ikaw ay nakipagrelasyon sa isang Diyos na hindi mo nakikita. You are, sabi ko nga, you are in bondage. You are united with Christ. You belong to the family of Christ. May pakialam ang Diyos. Amen po ba? Kaya huwag nating babaliwalain yung mga spiritual na bagay. Because ito yung pagmumulan ng mga natural na bagay. Tandaan niyo po, in the beginning was the Word. Nagpasimula ay salita. Wala pang natural. And God speak. And there, tsaka palang ipinanganak yung natural. Kaya ka tinuturuan ng Lord na mabuhay supernatural. Kasi yung mga bagay na ito, ipapanganak mo lang. Dahil sa supernatural, you claim it supernaturally and you will receive it. Ang sabi ng Lord, amen? Sabi niya, ano ang bagay na pinanampalatayanan mo, ariin mong natanggap mo. Mark 11, no? Chapter 23. Ano mong bagay na ipinanalangin mo, supernatural. Ariin mong natanggap mo na, naging natural. Amen po ba? Kaya mahalaga po sa atin yun. Number 2 is being. Ano daw dahilan kung bakit nagkakaroon na ng bilik? Being unprepared spiritually. Unprepared. Bakit ba hindi nagiging unprepared? Because of lack of time. You do not spend time with the Lord. Unprepared spiritually is not doing the basic. Ano yung basic? Read your Bible, meditate your word, meditate the Bible, pray every day, witness for Christ, sinishare mo si Jesus. That is a must. You prepare yourself spiritually. Like yung si Jesus sa wilderness for 40 days sa Matthew, no? Yung kanyang encounter sa Matthew chapter 4 with Satan in the wilderness. He was prepared. Preparado siya. Spiritually. Kaya wala pong nangyari na bagay na ang kaaway hindi nakapagtagumpay. Pangatlo, being departed, following God's from afar or from a distance. Kapag daw po tayo naglilingkod sa Panginoon from a distance. Ano yung from a distance? Nandun ka lang, pero you don't know, hindi ka close. Maaring andun ka, maaring sasabihin mo, Lord, linggo naman, nandito ako. Pero araw ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, absent. Ano yung ibig sabihin? You are far away from the Lord. Malayo ka sa Panginoon. This is the reason kung bakit nagkakaroon ng unbelief, absence of faith. Like, sabi ko kanina, when Peter nagsimula siya, lagi niyang kasama ang Diyos, no? Pero nung dumating na yung hinuli ang Panginoon, dumating, nalayo siya. Dahil hinuhuli yung mga malapit kay Jesus, ano nangyari niya? Sumunod lang siya from a distance sa malayo. At ito yung nag-lead sa kanyang denial ng 3 times sa Panginoon. Yung temptation pumasok sa kanya and he denied Jesus 3 times. Kaya mahirap yung dumidistansya tayo sa Panginoon. Kung gusto mo malapit, gusto lalo ng Lord. Draw near to me and I will draw near to you. Jeremiah 29:12, no? And 13. Makikita niyo po doon yun.
Kaya masarap maging malapit sa Diyos. Amen. Pero ito yung bagay na naging daan ng unbelief. He turned away from faith. 3 times he denied Jesus. Pangapat is ignoring and misinterpreting the scriptures. Ni-ignore natin, minimisinterpret natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Binibigyan natin ng sariling pangangatwiran. No? Binibigyan po natin ng yung ibig sabihin ng sarili mong opinion. Kaya nangyayari, nagiging misinterpretation. No? Sariling pangangatwiran o pagpapaliwanag. Number 5 is denying the power of God. Ibig sabihin, denying the power of God. Parang hindi mo gusto parang yung kapangyarihan ng Lord, okay lang, ganyan lang. Parang sinasabi mo, parang kahirap naman mag-pray kasi parang wala namang nangyayari. Tandaan po, that is bunga ng unbelief. No? Reason bakit napapalayo tayo sa pananampalataya. Being double-minded, James chapter 1, yung denying the power of God, 2 Timothy chapter 3, verse 5. Yung ignoring, misinterpreting the scriptures, Romans 10, verse 16. Yung being departed from following God, Matthew 26:58. Kayo na lang po ang mag-ano niya. Being unprepared spiritually, Matthew chapter 17, verse 18 to 20. Being confined to natural, Matthew chapter 6, 1 to 6. Sundan niyo po, mabilis, ano po? Susunod, titingnan natin kung mailagay natin. Ang 7 is being religiosity. Yung pagiging relihiyoso lang. Matthew chapter 15, no? Verse 8 and 9. Ang sabi ng ang bayang ito, ginagalang ako ng kanilang mga labi, pero kanilang mga puso ay malayo sa akin. Ang kanilang mga gawa, ang sabi doon. Kaya mahirap po para sa atin, na yung pagiging relihiyoso lang. We are not here for religion. We are here for relation. Natandaan niyo po yun. We are here not for religion, but for relation. Kaya yung pagiging relihiyoso lang, katulad ng ating dahilan, mahalaga, masabi lang na ako'y nagsisimba. Dati po yan ang katwiran ko. Masabi lang na ako'y nagsisimba. Total, nung makilala at magpakilala ang Lord sa akin, nagkaroon ako ng curiousness. Sige nga Lord, kung talagang totoo ka sa buhay ko, napapasubok naman ang Lord. Subukan mo siya. Pero hindi siya napabibiro. Subukan mo siya. Pagkat ang ino-offer ng Lord sa atin is tunay na pakikipagrelasyon. Hindi lang po, I don't care kung anong sabihin ng tao, mahalaga kung anong sasabihin ng Diyos. Pero kapag umalis ka na sa kategoryang religyoso, hindi na mahalaga sa iyo kung ano ang sasabihin ng tao. Bagamat mahalaga din yun. Mahalaga hindi na mahalaga kasi ang aim natin, ang standard natin sa pagiging makadiyos is kung ano ang sasabihin ng tao. Pero hindi natin binabaliwala natin kung ano yung hindi mahalaga sa atin kasi wala tayong relasyon sa Diyos. Kaya hindi natin mahalaga kung anong sasabihin ng Diyos. Di ba pakailan ko sa tao, hindi ko makikilala yan. Amen? Pero dahil may relasyon ka sa Diyos, mahalaga na yung bagay na nararamdaman mo. Mahalaga na yung bagay na sasabihin mo kasi may relasyon kayo. Kaya mo lang nasasabi noon, yung dati nating buhay, dahil tayo relihiyoso lang dati, hindi natin binibigyan ng kahalaga kung anong sasabihin ng Diyos. Ang mahalaga sa atin, kung anong sasabihin ng tao. Na tayo ay hindi rin nakakalimot. Amen po ba? Na meron tayong dahilan ng Lord. Ganyan-ganyan. Tayo lang naman, nangangatwiran sa atin. Pero dahil ikaw ay may relasyon sa Diyos, pinapahalagaan mo na yung damdamin ng Panginoon. Hindi ka na reliyoso, kundi ikaw ay relation built. No? Yung relasyon, ito na yung pinapahalagahan mo sa iyong buhay. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Natututo po ba tayo? Overcoming unbeliefs, ang sabi noon.
Kaya ang sabi ng Lord, tuloy po natin ang ating pagbasa, Hebreo. Ano pa't aking isip, ay sabi dito sa 12, masipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo, na isang pusong masama, yung pusong masama is yung unbelieving heart na tinatawag, na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ang sabi doon, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Kaya ingatan natin yung ating believing heart, yung ating pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga po natin. Sabi ni Apostol Paulo, ingatan mabuti. No? Ang sabi doon, yung pinasimula ng Diyos sa atin. Samantalang sinasabi ngayon, kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi, sapagkat sino-sino na pagkarinig ay nagmungkahi, ngunit hindi bagaya ang lahat ng nagsisialis sa Ehipto na sa pamamagitan ni Moises. 17. At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon, hindi bagaya ang nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabual o nangamatay sa ilang. At sa kani-kanino'y sinumpa niyang hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yung mga nagsisuway. Sabi doon. Kaya sa 19, at nakikita natin na sila hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Yan napakahalaga po sa atin. No? We need to have that believing heart. Your faith in the Lord. We need to overcome our unbeliefs sa ating pagsunod sa Panginoon. Hindi ka makakasunod sa Diyos. Hindi ka makakatagal sa Panginoon kung wala kang pananampalataya. Nasabihin ko po sa inyo. Mahirap, no? Magpatuloy kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Hindi pwedeng lagi ka lang nakikiangkas. Amen po ba? Dahil pagpasok mo sa tunay na pakikipaglaban at pakikipagbaka, it's between you and God. It's between you and Satan. Ang pakikipagdigma mo. Kasi hindi sa lahat ng panahon, kasama mo sila. Pero ang Diyos, sa lahat ng panahon, sa lahat ng dago, pwede mo siyang makasama. Pero yung kapatid mo, yung kaibigan mo, yung asawa mo, hindi mo siya laging kasama. Kaya sa panahon na hindi mo siya kasama, doon ka aatakihin ng tao. Kaya kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. No? Pagkat ang kaaway, hanap yan ng tiyempo na kung kailan ka mahina. Mahina ka kapag nag-iisa ka, na wala yung pinagsasandigan mo. At kung ang sandigan ng iyong pananampalataya ay hindi nakabase kay Kristo, titiyakin ko po sa iyo, madali kang maigupo ng kaaway. Hainan ka ng temptasyon ng kaaway, madali kang bibigay. Why? Yun po, ibig kong sabihin. Dahil yung pakikipagrelasyon mo, dapat ito ay nakapundasyon kay Kristo. Ang pananampalataya mo ay personal. Unbelief is deadly. The absence of faith is deadly. Lalo na po sa panahon. Sabi ko nga, maraming nangamatay ngayon hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Dahil sa sobrang takot. Ninervyos. Sa sobrang nervyos at takot, totoo po yan. Pero maraming dapat matakot, pero hindi matakot. Kaya ang sabi ng Lord, atapang at tao. Atibay at tao, atapang at tao. Hindi. Kaya malaking bagay, no? Na binibigyan ka ng kalakasan ng Diyos. Na magtiwala sa Kanyang mga salita. To listen to His Word, to learn to His Word, and to love His Word. No? Pangatlong bagay, not only to learn, but to love His Word. Amen. Na ito yung iingatan mo. Ay sabi ni Haring David, ang iyong mga salita hanggang sa aking pagdilat, hanggang sa aking pagpikit, hanggang sa aking panaginip, binubulay-bulay ko in love. You need to love. Kaya a man after God's own heart.
David was called to be a man after God's own heart. Though meron siyang kahinaan, yes. Though nahulog siya sa kasalanan, yes. Pero hindi nagbago ang pag-ibig ng Lord sa kanya. Though hindi ko po sinasabing sa pagiging tao, tama yon, na nangyari sa kanya yon, pero na-learn niya yun, natuto siya doon. Hindi siya itinakwil ng Diyos, pinatawad siya ng Diyos, pero yung consequence na naranasan niya, pero hindi na ito, he learned. Ang sabi niya, natuto siya. At dahil sa natuto siya, lalo niyang minahal ang Diyos. Amen. Kaya sabi niya, create in me a clean heart, O God, and restore thy spirit within me. Ang sabi ng Lord. Ang sabi niya sa Panginoon. Wala namang iba, wala namang sa atin na hindi nagkamali. Wala naman hindi sa atin ang nagkasala. Lahat naman tayo dumating doon. Pero we learn. And hindi lang tayo na-learn. But we need to pray. We need to love His Word. At kung mahal mo yung salita ng Diyos, mahal mo ang Diyos sa iyong buhay, ang sabi doon, number 3, if you love His Word, ikaw ay nagpapatuloy. You continue in His Word. Nagpapatuloy ka. Ang sabi doon, you live His Word, you continue in His Word, you practice His Word. Hindi po ba? It brings influence. Tandaan niyo po yan. Kapag mahal mo, ano sabi doon, lagi mo siyang na-influensyahan ka. Nagiging kamukha mo siya. Amen po ba? Dahil love ka ng Lord, inilikha ka niya ayon sa kanyang wangis. Yun ay larawan ng tunay na pagmamahal. Ibig sabihin, idinuduplicate ka ng Lord. Dinuplicate ka niya. Si Adan at Eva, dinuplicate. Pero tayo, kawangis ni Adan. Binanggit po yan sa Genesis chapter 2. Ano? Hallelujah. Paano mo sasabing love mo ang salita niya kung hindi mo naman binabasa? Hindi mo siya natutunan, hindi mo siya binabasa, hindi mo siya inaaral sa iyong buhay. Kaya ang sabi doon, love conquers all. No? Love never fails. Kaya gusto ng Lord na kinakailangan na mahalin mo siya for you to live that love. For you to live that word. For you to continue and to practice His word. Kaya ang sabi doon, ang sino man, yung Matthew chapter 7, ang sino man duminig, natuto. Ang sabi ng Matthew chapter, basahin mo na ito, 7:24. Lapit na po ang magtapos. Hindi lang po ito. Sabi na, kaya ang bawat dumirinig ng mga salitang ito at ginagana. Therefore, who hear this word of mine and do them, like in him, will be called a wise man, which built its house upon the rock. Ibig sabihin, makikita mo na ginagawa niya, hindi lang niya pinakikinggan, natutunan niya, and then, anong sabi doon? Makikita niya, ito yung matutulad sa isang matalinong tao, at ito yung gusto ng Lord. Even as you love the Lord your God, ito yung bagay na hindi ginawa ng Kanya. Hindi tinakwil po siya. Hindi siya tinanggap. Pero dahil tinanggap mo ang Lord, andun yung pagmamahal mo para sa Kanya. Gaya ng pagmamahal ng Lord para sa iyo. Amen po ba? We need to love His Word. Palakpakan niya po natin. In conclusion, sabi doon, overcoming our unbeliefs, kapag nagawa po natin ito, magugulat ka, laging may pagtugon ang Diyos. No? Kaya po, nag-ano kami kung paano, sabi niya, sabi ni Mrs. sa amin, wala tayong makita ganito, about sa magdodonate na ganito. Tapos nang sinabi niya, pero ako, I have peace in my heart that the Lord is doing. No? Silently, I pray to that. Pero suddenly, nakita ko kung paano kumilos ang Lord. Higit pa doon sa inaasam namin, nag-expect lang kami ng train, may dumating na di ba, meron pang gusto mag-donate, pero ibang kapamaraan na ng Lord. No? Pero I believe the Lord is the sustenance of life. Amen.
He is the giver of life. And nothing will replace that belief in my heart. The Lord, ikaw ang may kontrolado ng buhay. Ikaw ang nagbibigay ng buhay. It's not on our hands. Kaya I have that peace in my heart. And in my mind, though that is uncontrollable situation, but I know that I have a big God who controls situations. Kaya doon dumating ang mga himala ng Lord, nagkaroon ng mga provision ng Panginoon. We pray, we only pray and submit it to the Lord. And suddenly, pinadala ng Lord yung ating pangangailangan. Siksik pa, higit pa sa doon sa inaasahan namin. Kaya salamat sa Panginoon, palagpakan yung Panginoon. In times na mga panahon na yan, huwag kayong matakot. Huwag kayong mabalisa. No? Huwag kayong mag-wonder what is happening. Just pray to God earnestly. Hanapin mo ang Diyos. Listen to His Word. Learn from His Word. And love His Word. Pagkat kung paano pinakinggan, papakinggan ka din ng Diyos. Kung paano mong natutunan ang salita niya, ang sabi ng Lord, ito yung bagay na ituturo din niya sa iyo. Kung paano mong minahal ang salita niya, ganun din yung balik nitong pagmamahal para sa iyo na sinasabi ng Diyos. Amen po nga. Tayo natin ito ngayon. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa inyong mga panalangin. Salamat po na continually, the Lord is the strength of our life. Siya yung buong at tanggulan natin. Nothing will shake us up. Even the devil, no? Hindi niya kayang tanggalin ang kapayapaan at kagalakan sa puso mo. Hindi niya kaya. Why? Pagkat yung buhay mo nakasurrender sa Diyos. Alam ng Diyos na siya ang kalakasan mo. Alam ng Lord na siya lang yung maipagmamalaki mo. Kaya no one. Ang sabi ng Lord, dumating man ang mga bagyo, tulos ng buhay mo, mananatili kang nakatayo. Pagkat ang tinatayuan mo ay buong natanggulan, the rock of your salvation, hindi ka matitinan, sabi ng Lord. Pagkat ako ang Diyos na magtatayo at magtatatag sa iyo. Salamat mo. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa 24 na taon na itinatag ako ng Panginoon sa pananampalataya at pagkilala at pag-ibig niya. Na patuloy, though nandoon yung pagbayo ng maraming mga bagyo at tunos, pero ito ay pagpapatibay lang. Pagpapakita kung gaano katapat ang Diyos sa iyong buhay. Kaya hindi ka na natatakot sa mga waves. Hindi ka na natatakot sa mga danger na pwedeng mag-alis ng buhay mo kung ang buhay mo naman ay suko na sa Diyos. Even death. Kaya salamat sa Panginoon. O death, where is your sting? O kamatayan, nasa ng tipo mo? Wala. Pagtatawanan mo lang si Satanas. At yung kapayapaan na hindi masayo na binabangin ng Philippians chapter 4 verse 9. Ito yung kapayapaan laging mag-iingat sa iyo. At laging magbibigay ng encouragement para sa maraming tao ngayon na nasa panahon ng mga bagyo, tunos, nasa panahon ng sitwasyon ng buhay nila sa kapaligiran na walang matakbuhan, walang masilungan. Ang hospital ngayon ay puno na, ang mga simenteryo ngayon ay puno na rin. No? Even ang mahal sa buhay, ngayon nakita, bukas hindi man lang nila umiiyak itong mga kakilala kung bakit hindi man nilang lang natanaw yung kanilang mahal sa buhay na pumanaw dahil sa COVID na yan. Hindi man lang nila malapitan, hindi man lang nila madalaw, makita man lang. They were disappointed and they were depressed dahil sa sitwasyon na ito. No? Huwag nating hantayin na dumating sa ating buhay o sa ating tarangkahan, mag-uwas tayo, mag-stand tayo, magtayo tayo, mag-build tayo ng walls sa ating tahanan, sa ating pamilya, at tanggalin natin yung walls of unbeliefs. Do not turn away from faith. Do not turn away your confidence in the Lord. Pagkat siya lang ang pwedeng pagtatag
Siya lang ang pwedeng mag-spare sa iyo sa lahat ng mapaminsalang bagay na magaganap sa mundo na ito. Ayoko pong mapokus kayo sa mga material na bagay lang. Lahat ng yan ay mawawala. Lahat ng yan hindi pwedeng maging sandigan ng iyong tunay na kaligtasan. Kaya kang ingatan ng Lord kahit ilagay ka pa sa gitna ng mga, I believe, even you are in the midst of wolves, no one can harm you. Like Shadrach, Meshach, and Abednego, like Daniel in the dens of lion. Nandun ka man sa pagitan ng mga mapanganib, you are in danger. Ito yung natural. Pero kaya kang ingatan ng Diyos. Yun yung bagay na hindi kayang ibigay ng mundo na ito. Ang nakikita nilang solusyon ngayon sa problema nito is vaccine. Yes. Yun yung nakita nila. Pero yun ba yung nakita ng Diyos? That is the answer. At ano ngayon yung nakikita mo? At kung ano yung unang sumagi sa isip at puso mo, yun ang tamang sagot na solusyon sa problema mo. Not only, there is only one. Walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Acts chapter 4, verse 12. Nasugdo lang ikaligtas ng tao ang pangalan higit pa sa lahat ng mga pangalan na yun. Jesus. May problema ka ngayon? Gusto mo ng kaligtasan? Walang ibang kaligtasan ibinigay ang Ama sa silong ng langit. Nasugdo lang ikaligtas mo. Ikaligtas ng pamilya mo, ng sambahayan mo. Walang ibang pangalan na nagpapakilala sa atin at patuloy na magpapakilala sa iyo kung bibigyan mo lang siya ng panahon. Patutunayan niya sa iyo na siya ay buhay, tapat at makapangyarihang Diyos. At 24 na taon, araw-araw, nire-repress ako ng Lord sa kanyang katapatan sa aking buhay. Kaya hanggang ngayon, tumatayo po ako at nagpapatuloy ng may kagalakan. Pinag-iihiyawan ang kanyang katunayan at patutuo sa aking buhay. Pinag-iihiyawan na siya ang solusyon, na siya ang buhay. In the midst of storms of life, hindi niya ako iniwan o pinabayaan. Hindi niya ako iniwan, hindi niya kami iniwan ang aking buong sambahin. Even our lives, even though we walk through the valley of the shadow of death, maraming beses po, lumakad kami sa kamatayan. Pastor, kailan na lumakad sa ganyan? Maraming beses po. Dahil sa pagsunod sa Panginoon. Pero salamat, buhay pa rin ako for 24 years. Nandito po rin ako. Starting. Kicking pa rin. Striving. Enjoying in the presence of God. At kung hanggang kailan man po yan, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, patuloy pa rin kami na maglilingkod sa Diyos. Me and my house, we will serve the Lord. Yan lang po yung aking gusto. Ako at ang aking buong sambayan. Patuloy kami maglilingkod. Sa hirap, sa ginhawa, sa pagsubok man, ano man ang dumating, hindi kami ihiwalay sa Panginoon. Magpapatuloy po. Maging ang iglesia nito. Maging kayo po at ang inyong pamilya. Yan po ang lagi pong panalangin. Sa bawat araw, yung makita kayong magtibay, yung makita ang pamilya nyo ay masaya, masaya po kami. Yung makita ang pamilya nyo ay buo, masaya po ang Diyos, masaya po kami. At isa po yan na encouragement sa aming mga nagtuturo at nangangaral. Na kayo ay nagtitibay, na kayo ay lumalago, at ang buo yung pamilya ay pinagpapala ng ating Panginoon. Kapag kayo ay umiiyak, umiiyak din po kami sa Panginoon. At iniluluhod namin kayo sa Diyos. Hindi niyo po kami kagalit, kakapin niyo po kami. Kasangga po. Kaya salamat po sa mga panalangin niyo. Ramdam po namin. Maging yung mga tulong at mga supports niyo, ramdam po namin lahat yan. At salamat, hindi man po namin maibalik. Pero alam namin, at panalangin po namin, ibalik ng Diyos sa inyo 100-fold. 100 times, even 1,000 times. More than you ask, more than you imagine. Pagkat ang Diyos namin, ang
Ang Diyos natin ay tapat na Diyos. Let's close our eyes and let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa oras nito. Lord, as we listen your word, as we learn your word, and as we love your word. Lord, ganun po, pagtitibayan mo, Panginoon, lalo ang iyong tipan, sa pamamagitan, Lord, ni Yesu Cristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Lord, salamat sa tinapos na gawa niya, Panginoon. We find rest, Panginoon. Nagkaroon kami ng tunay at ganap na kaligtasan, tunay at ganap na kapahingahan, tunay at ganap na katagumpayan, tunay at ganap na pagmamahal, na lagi araw-araw na pinapadaloy mo sa aming buhay. Salamat po, Lord, sa bawat himala at kagalingan. Salamat sa mga provisyon, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Lord, hindi sa pagtanggap mo, Panginoon, sa amin bilang iyong anak. Lord, despite of our imperfection, Lord, you love us so much, Panginoon, na alam namin, Lord, patuloy, Lord, na kami from glory to glory, Lord, patuloy mo kaming binabago araw-araw. Lord, that hindi kami matali sa aming nakaraan, hindi kami matali sa aming mga pagkakamali, hindi kami matali sa aming pagbagsak, kundi pagkos kami ay pinalaya mong totoo, Panginoon. Kami ay pinatawad mong tunay, O Diyos. At there is no condemnation to those who are in Christ. Kaya salamat, Lord, totally pinalaya mo kami, Panginoon. At salamat sa kaligtasan at kalayaan ito na ma-enjoy namin, na may kagalakan, na may kapayapaan, yung lahat ng bagay na binayaran mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, aming Ama. We give you all the glory. Salamat sa bawat sambayang nandito. Salamat sa bawat ama ng tahanan. Salamat din sa bawat mga ina ng tahanan. Salamat sa bawat sambayan, sa mga anak na narito ngayon. Salamat, Lord, buo, bawat sambayan, bawat pamilya, O Diyos, Lord, i-secure mo, Panginoon. Lord, pinapakura namin, Panginoon, nang walang anumang sakit, karamdaman, mga viruses na yan, Panginoon. Lord, ang makapasok, Lord, at maging daan ng kaaway, Lord God, na mag-create, Panginoon, ng brokenness, mag-create ng turmoil, Lord God, mag-create, Panginoon, ng pamiminsala, ng pagnanakaw, ng kaguluhan sa bawat mga tahanan. Lord, I pray that you would unite them, Lord, in spirit, Lord God, unite them, Lord, with the love of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, that they may be one, Panginoon, as we are one, Lord God. Lord, salamat, idinidiklar ako sa araw na ito. Bawat ama ng tahanan, bawat ina ng tahanan, bawat anak ng, bawat mga magulang, Lord God, lahat sila, Panginoon, ay bigkisin mo ng iyong pagmamahal. Bigkisin mo ng iyong dakilang biyaya ng kapangyarihan mo, Lord, sa kanilang buhay. Lord, at makita natin nila na ikaw ang Diyos na sentro ng kanilang mga pamilya at tahanan. Lord, ikaw ang sentro at pag-asa ng aming tahanan, ng aming pamilya, ng aming bayan, ng aming probinsya, ng aming bansa, ng mundo na ito. Ikaw ang pag-asa, O Diyos. Ikaw ang sagot, Panginoon. In the name of Jesus. Salamat po, Lord. Ibinabalik namin sa iyo, Lord. Patuloy kaming magtitiwala. Patuloy kaming susunod sa iyo, Panginoon. Patuloy namin isa sa pamuhay ang iyong mga salita. At patuloy, Panginoon, yung pag-ibig mo na ito, Lord God. Lord, lagi kaming excited, inspired, and motivated na laging alamin, basahin ang salita mo. Lord, manalangin sa iyo, Panginoon. Ipahayag ka, Panginoon. I-share ka, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan sa bawat mga tao. Maraming salamat po, Lord, na maraming mga tao ang lalapit sa iyo. Maraming mga tao na patuloy na tatanggap at kikilala sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po, aming Ama. Sa iyo ang lahat ng mataas sa papuri, pagsapat pagkalulahati. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.